naman tayo ngayon sa bahagi ng panayam kasama ang isang inhinyero na 25 taon nang nagsasanay sa kanyang propesyon bilang electrical engineer. Una naming tinanong ang kanilang mga palatandaan sa pagtingin ng electrical damage sa isang gusali. Sa pangkaraniwang halimbawa raw ng electrical damage sa tahanan, makikita raw natin na may damage ang ating linya o normal na saksakan kung may mga namumuo o nangingitim sa mga saksakan sa pagitan ng dalawang butas na kinalalagyan nito. Magpunta muna tayo sa mga pangkaraniwang tahanan ng mga ating mga mamamayan. So, madali natin siyang malalaan, halimbawa, sa mga normal na saksakan, makikita natin kung may damage ang ating linya, kung may mga namumuo o nangingitim sa mga saksakan sa pagitan ng dalawang butas na pinalalagyan niya. Nangingitim ito sa dahilan ng minsan sa pagkakaroon ng sobrang pagsaksak. Ito ay nagkakaroon ng tinatawag natin na overload o sobrang paggamit base sa disenyo. Mangingitim raw ito sa sobrang pagsaksak at nagkakaroon ito ng tinatawag natin na overload o sobrang paggamit base sa disenyo. Sa mga ilaw naman, may mga pagkakataong parang lumalabo o nagpapatay sindi ang ating mga ilaw. Isa raw itong indikasyon na may kaunting problema sa ating linya. Ayon sa inhinyero, ang karaniwang electrical hazard na lumalabas sa mga tahanan o gusali pagkatapos ng isang sakuna ay ang paglubog ng mga saksakan sa baha. Pagka nagkakaroon ng isang baha sa isang tahanan, ang kalimitang nagiging problema nito ay yung mga lumulubog na saksakan. So sa mga pagkakataong ito, nasisira ang mga saksakan o since meron tayong dalawang linya sa ating elektrisidad, ito ay binubuo ng isang positibo at isang negatibong charge o daloy ng kuryente. Sa mga pagkakataong ito, pag ito ay nabasa, ito ay nagiging dahilan upang makakuryente ang sino mang lumapit sa area na to. Sa mga pagkakataong ito, nasisira ang mga saksakan. Ang dalawang linya raw ng ating elektrisidad na binubuo ng positibo at negatibong linya ay nababasa o nasisira pagkatapos ng lindol o sa mga building na gumuguho. Ito raw ang mga pangyayaring hindi maiiwasan na magkaroon ng sugat o depekto ang mga kuryente na nagiging dahilan rin ng pagkakaroon ng short circuit na sira nila. Paano kaya makatutulong ang maayos na electrical na disenyo sa pag-iwas ng sunog, short circuit at iba pang problema tuwing may sakuna? Isa raw sa mga pinagmumula ng problema sa kuryente ay ang sobrang paggamit o maling disenyo nito. Upang maiwasan raw natin ang ganitong problema pagkatapos ng sakuna, mas makabubuti na sundin natin ang tamang paraan o disenyo sa pagkabit ng kuryente, lalo na sa ating mga tahanan. Sa madaling salita, sumusobra sa kapasidad ng linya ang sinasaksak natin. Isaksak lamang ang tamang ilaw na nararapat sa isang linya at huwag tularan ng ibang saksakan na kung ano-ano ang nakasaksak upang hindi magkaroon ng tinatawag na overload. Pang-apat na tanong sa inhinyero. Paano may sasama ang sustainability sa electrical na pagpaplano para sa pangmatagalang disaster resilience? May mga proyekto raw na itinatayo ngayon para sa mga ganitong layunin. Isa na rito ang tinatayo ngayon sa Nueva Ecija na tinatawag nilang Terra Solar Plant. Isa raw itong planta na kumukuha ng enerhiya mula sa araw na halos umaabot ang laki sa 3,500 hektarya. Base sa pag-aaral, halos 2,100 tahanan ang kaya nitong pailawan sa loob ng isang araw. Bukod naman rito, para naman sa mga maliliit na grupo, pwede tayong magtayo ng isang solar energy sa ating lungsod kung saan kapag nagkakaroon tayo ng mga bagyo at medyo tumatagal bago bumalik ang kuryente, kaya natin agad ibalik ang mga linya sa mga lugar. Pwede tayong magtayo siguro ng isang solar energy din sa ating mga lungsod kung saan, kung matatandaan nyo, pag nagkakaroon tayo ng mga pagbagyo, di ba, medyo matagal yung pag-recover o pagbalik ng mga linya ng kuryente. Subalit kung magagawa natin maitayo ito, since ito isang
hindi kalakihang pinagmumula ng enerhiya, kaya natin agad ibalik ang linya sa ating mga lugar. Sa usapang konsepto, mahirap kaya ipaliwanag para sa mga inhinyero ang mga konseptong ginagamit nila sa wikang Filipino? Sa una raw na pagkakataong maririnig o sasabihin natin ito, medyo may kahirapan ang pagpapaliwanag dahil sa ating mga nakasanayan. Subalit kung uugaliin nating gamitin ito, darating daw ang panahon na makasasanayan nating gamitin ang mga konsepto. Katulad na lamang ng mga sumusunod na salita. Una, voltage o voltahe. Ito ang lakas ng tulak ng kuryente. Pangalawa, current o tinatawag na kuryente. Pangatlo, resistance o ang lakas na kumokontra sa tulak ng kuryente. Panghuli, watts. Ito ang lakas ng konsumo ng kuryente. Humingi rin kami ng kanyang mensahe sa mga kabataang nagnanais maging electrical engineer at nais tumulong sa kanilang komunidad sa panahon ng sakuna. Kung akong tatanungin, siyempre, isang malaking karangalan sa akin na mayroong sumunod sa mga yapak na mga tulad naming engineero electrical. So, sa ngayon, nakikita naman natin na ang pag-unlad ng bansa, karamihan ay nagmumula sa elektrisidad, ang pinanggagalingan. Tulad halimbawa ng pag-invento ngayon ng mga sinasabi mo nga, yung solar energy na ginagawa nila. So marami pang iba dyan, katulad ng mga planta. So yun ay mga invensyon na naisakatuparan na nung una. So kung marami pa ang mga papasok ngayon, ng mga bagong henerasyon na magpo-focus sa mga bagay na ito, I think isang malaking karangalan na lalo nating ma-improve ang mga ganitong mga invention. So, makakatulong tayo sa ating bansa bukod sa ating personal na buhay. Okay, maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Ngayong tinalakay na ang mga tanong sa DRRM at pag-iinhinyero at ang koneksyon nito sa disaster risk management, atin namang ibubuod sa panghuling video ang buong serye na ito sa pamamagitan ng pagbigay ng mga paghahandang dapat nating gawin para sa mga sakuna. Kita-kits sa huling video. Paalam!